Hello everyone, welcome to Taglish Recap, ang inyong source ng Taglish Manhwa Recap content, in Taglish para mas feel ninyo. Simulan na natin. Alam nyo ba na 94.6% ng viewers natin ay hindi pa nakasubscribe? Bago tayo mag-recap, please hit like at subscribe para na rin ganahan tayong gumawa ng iba pang mga recap. Nanginginig sa takot ang katawan ni Demon Pig habang tinatanong niya sina Elizabeth at Laping tungkol sa rason nila sa pagsuporta sa mga ulilang inaalagaan ng simbahan. Naguguluhan siya at nakakaramdam ng kaba sa pagharap sa kanila. Si Laping, na pagtanto na baka hindi mag-work ang negosasyon, ay nag-propose ng deal kay Demon Pig. Nag-alok siyang magbayad para sa proteksyon at tinanong kung magkano ang gusto ni Demon Pig. Si Demon Pig, sabik sa oportunidad, ay kinakabahang nag-quote ng 10 gold coins para sa 2 buwan. Narinig din ni Elizabeth ang usapan mula sa gilid at natawa, sabay sabi, 20-10 gold coins lang. Ang oo mo naman, napakatanga. Nagulat si Laping at lumapit kay Elizabeth, sabay tanong, either way, Elizabeth, marami ka bang gold coins? Natuwa si Elizabeth sa papuri ni Laping, at sinabi niyang napakarami niyang treasures na hindi niya mabilang. Nagulat si Laping at nagtanong, pahiram naman ng konti. Ibebenta ko ang mga gulay sa bahay namin at babayaran kita mamaya. Pero hindi natuwa si Elizabeth sa ideya ni Laping. Ayaw niyang ibenta ang mga precious niyang gulay para lang sa 10 gold coins. Sinabi niyang tanga si Laping. Nag-aalok si Laping na gamitin ang pagkain niya kapalit ng mga walang silbi at hindi naman makakatulong. Bukod dito, hindi siya nagdala ng kahit anong gold coins nang pumunta siya para hanapin si Laping. Pagkatapos niyang i-hire si Laping, binangga niya ang ulo niya sa lupa, talagang nagulat siya at hindi alam kung anong mangyayari sa kanya. Tinawag ni Demon Pig ang mga tao niya at tinanong sina Laping at Elizabeth kung magbabayad ba sila ng pera o hindi. Talagang kinakabahan si Laping, kinakamot ang ulo niya at sinabing wala siyang gold coins. Tinanong niya kung pwede bang gamitin ang mga lokal na produkto sa bag niya bilang kapalit. Nagalit si Demon Pig at sinabi kay Laping at Elizabeth na kung naglalaro lang sila sa kanya, ayaw na niyang makinig sa kanilang nonsense. Inutusan niya ang mga tao niya na patayin si Laping at hulihin si Elizabeth. Biglang may pouch na puno ng gold coins na dumapo mula sa wala at tumama kay Demon Pig sa mukha. Talagang nagalit si Demon Pig at tinanong kung sino ang nagtapon ng pouch sa mukha niya at nagbanta na papatayin sila. Pero napansin niya ang isang makintab na bagay sa pouch. Nang tiningnan niya ng mabuti, nakita niyang puno ito ng gold coins at nagulat siya. Dumating ang isang lalaki, ang kalahating katawan niya ay tao at ang kalahating katawan ay kabayo. Sinabi niya kay Demon Pig na itigil na ang panggugulo sa kaibigan niya at umalis na siya sa sandaling makuha niya ang pera. Ang pangalan niya ay Hawthorne Torres. Pagkakita sa kanya, sinabi ni Demon Pig. Napag-alaman na siya ay mula sa The Sword Street Guild na si Thunder Thorn. Nang malaman ni Demon Pig na isa siyang talagang makapangyarihan at kilalang adventurer, sinabi niya na bibigyan siya ng konting respeto kapag nakuha na niya ang pera. Pagkatapos, sinabi ni Demon Pig sa mga tauhan niya, "Tara na," pero bago umalis, nagbigay siya ng babala sa maliit na batang babae na hindi siya magiging maswerte sa susunod na buwan. Nang umalis si Demon Pig, tinulungan ni Laping ang maliit na batang babae. Nagpasalamat ang batang babae kay Laping sa pagtulong sa kanya sa sitwasyong ito nang walang ibang gustong tumulong. Talagang masaya si Laping nang makita na okay siya. Nagpasalamat din si Laping sa adventurer sa pagtulong sa kanila at nag-alok ng mga prutas. Kung okay lang, pakisuyo tanggapin mo ito. Sa isang mapagpakumbabang ngiti, sinabi ni Thunder kay Laping, wala kang dapat ipag-alala, trivial lang ito. Tumingin siya kay Elizabeth at sinabi, kung willing ka, gusto kong makipag-partner sa iyo sa isang bagay. Sa tingin ko, walang magandang balak ang taong ito kay Elizabeth, ngunit magpatuloy tayo sa kwento. Inadjust ng maliit na batang babae ang salamin niya at tinanong, ano ang ibig mong sabihin, partner? Ano ang maitutulong namin sa iyo? Sinabi niya sa isang kahina-hinalang ngiti, Tara, pumunta tayo sa ibang lugar para pag-usapan ito. Kung mag-work ito, sa tingin ko makakasolusyon ito sa mga problema natin sa pera. Pinagsama ni Elizabeth ang mga kamay niya at sinabi na hindi siya interesado, sabay tanong kay Laping na umalis na. Pero humingi ng tulong si Laping kay Elizabeth, huwag kang umalis, just help us out.
Tingnan natin kung ano ang masasabi nila, sabi ni Laping. Tinawag siya ng maliit na batang babae na may mga nakababatang kapatid, Sister Annie, lalabas ka ba? Nag-aalala sila para sa kanilang ate dahil baka muling makap-trouble ito dahil sa kanila. Tiniyak ni Annie sa kanila na huwag silang mag-alala, magiging safe siya. Sinabi niyang umuwi na sila sa simbahan at babalik siya agad. Nang papasok na sila sa pub, tinanong sila ng horseman na kapag pumasok kayo sa tavern, manatili kayong malapit sa akin. Hindi niyo alam kung ano ang mangyayari. Nang pumasok sila sa pub, lahat ay nakatingin kay Elizabeth at Laping. Isa sa mga lalaki ang nagtanong kay Elizabeth, "Hey babe, mukhang basura ang mga lalaki sa paligid mo, gusto mo bang dito ka na lang?" Alam ni Laping at ng maliit na batang babae na kung gagawin nila ito, papatayin ni Elizabeth ang lahat dito. Pagkarinig nito, kumikislap ang mga mata ni Elizabeth ng pula, talagang galit na galit siya at inilabas ang killing intent niya, sabay tanong sa lalaki, "Ulitin mo nga yan." Nang makita ang killing intent ni Elizabeth, talagang natakot ang lalaki na nag-comment kay Elizabeth. Nag-aalang din ang katawan nila sa takot. Iniliko ni Elizabeth ang kanyang ulo kay Laping at sinabi na siya ang may kasalanan sa pagpilit na pumunta sa napakapangit na lugar na ito at sa pag-aaksaya ng oras niya. Talagang galit na galit si Elizabeth kay Laping. Si Laping naman, kinakabahan, ay sinabi kay Elizabeth, "Nandito na tayo eh. Bakit hindi na lang sila pumasok?" Tanong ng horseman, "Dito kayo, please, sa private room na ito at walang mga outsiders na makakaabala sa inyo." Binuksan ng horseman ang pinto at sinabi na nandito na sila. Pagpasok, nakita nila ang isang grupo ng cute na mga babae na nakapaligid sa horseman. Sabi nila, "Master, finally nandito ka na. Nag-alala kami sa iyo. Gusto naming sumama sa iyo sa susunod." Tumingin ang horseman kay Laping at sinabi niyang nakalimutan niyang banggitin na may ilang asawa rin siya dito. Nang makita ito, talagang nagulat si Laping at walang masabi. Tinanong niya, "May 4 kang asawa. Alam ko na simula pa lang, suspicious na ang taong ito. May 4 na asawa siya at ako, single. Anyway, magpatuloy tayo sa kwento." Nagsimulang magbuhos ng tsaa ang horseman para sa lahat at sinabi, "Ay introduce ko sila sa inyo. Una, ito sa tabi ko ay si Gusha, ang propesyon niya ay shield warrior. Kasunod niya ay si El, ang assassin, at si Glee, ang mage. At huli, si Jallia, isang amazing elven archer." Nang makita si Jallia na mula sa lahi ng elf, sinabi ni Laping na nakilala niya ang isang babae na may elf bloodline ilang panahon na ang nakalipas. Tinanong ni Elizabeth ang horseman na itigil na ang small talk, sayang lang ang oras. "Kailangan na nating umalis." Isa sa mga babae ang nagtanong sa horseman tungkol kay Elizabeth, "Anong deal kayong babae na ito?" Talagang nakakainis ang attitude niya. Si Elizabeth ay talagang galit at sinabi, "Ganito ang isang queen. May opinyon ba sila?" Ang catgirl ay sumagot, nakakatawa, tinatawag pa niyang sarili niyang queen. "Master, okay ba ang utak ng babaeng ito?" Tumingin ang elf girl kay Elizabeth at sinabi na sa itsura ng mga tainga nito, malamang ay isa siyang mababang half-breed na may kaunting dugo ng elf. "Anong ginagawa niya sa harap ko?" Pagkarinig dito, talagang nagalit si Elizabeth at sinabi sa elf girl, "Kung ipipilit mo ang pagdadala ng kapahamakan sa sarili mo, huwag mong sisihin ang queen na ito kung mapatay ka." Nang marinig ito, alam ni Laping na kung hindi niya maklaim si Elizabeth, magkakaroon ng disaster. Kumuha si Laping ng puding mula sa bag niya at ibinigay ito kay Elizabeth. Nang ipakita ni Elizabeth ang puding sa kamay ni Laping, nawala ang galit niya at talagang natuwa siya nang makita ang masayang mukha ni Elizabeth. Nakaramdam si Laping ng ginhawa at sinabi, "Buti na lang handa ako." Matapos maklaim si Elizabeth, sinimulan ni Laping ang pag-uusap sa mga horseman. Sabi niya, "Actually, galing kami sa isang napakalayo at walang pangalang tribo. Si Elizabeth ang prinsesa ng tribong iyon at ako ang kanyang lingkod." Pagkarinig sa mga salita ni Laping, sinabi ng catgirl, "Syempre, kaya pala kakaiba ang kanyang pag-uugali at asal. Siya ay isang tribal princess na hindi pa nakakita ng mundo." Isang babae pa ang nag-comment, ang pangalan niya ay Elizabeth Wright. Galing siya sa uncivilized na tribo na sumasamba sa Demon Queen sa Demon Realm, kaya pala bastos at uncivilized ang ugali niya.
Nilagay ni Laping ang daliri niya sa labi niya at humingi ng katahimikan, binanggit na baka marinig sila. Ipinaliwanag din niya na unang beses pa lang ni Elizabeth na lumabas kaya nag-a-adjust pa siya sa mga cultural differences. Iniisip ni Laping na dapat naman may sense ang paliwanag na ito, umaasa na hindi na sila magtatanong patungkol kay Elizabeth. Pinakalma ng horseman ang lahat at sinabing bumalik na sila sa business. Ipinahayag niya ang kagustuhan niyang imbitahan sina Elizabeth at Laping na sumama sa team niya para mag-explore ng isang dungeon para sa treasure. Pero nag-aalang din ang horseman dahil sa nakakatakot na demonic power na naramdaman niya kay Elizabeth kanina, at iniisip kung baka mula siya sa demon race. Tinanong ni Laping ang horseman tungkol sa treasure dungeon, naghahanap ng mas detalyadong paliwanag. Tumingin din siya sa batang si Annie at tinanong kung alam ba niya kung ano ang treasure dungeon. Sinagot ni Annie ang tanong ni Laping at ipinaliwanag. Ipinapaliwanag ni Annie na ang mga treasure dungeon ay sinasabing mga magical spaces na itinayo ng mga sinaunang makapangyarihang nilalang para magtago ng mahahalagang bagay. Kadalasan, ang mga dungeon na ito ay nakatago sa napakadelikadong mga lugar. Pagkarinig sa paliwanag ni Annie, nagkaroon ng ideya si Laping kung ano ang itsura ng mga treasure dungeon. Binanggit ng horseman na nag-effort din siya ng husto para makakuha ng balita tungkol sa treasure dungeon na ito. Gayunpaman, ang kondisyon para mabuksan ang barrier ay kailangang umabot ng 8 ang bilang ng mga tao. Kung kulang ang tao, hindi sila makakapasok sa dungeon. Sinabi ni Laping, kaya pala hinahanap mo kami para makomplito ang bilang. Sinimulang bilangin ng batang si Annie kung ilan na sila. Pagkatapos niyang mabilang, nagsimula siyang umiyak dahil siya ang ika-8 miyembro ng party. Tinatanong niya ang horseman nang umiiyak kung pwede bang hindi siya sumama. Nalito si Laping matapos makita si Annie, at tinanong siya, anong problema? Ang mga treasure dungeon ay tila mahahalaga, hindi ka ba dapat masaya na sasama? Hindi pinapansin ni Elizabeth ang usapan, at tuloy-tuloy lang sa pagkain ng puding niya na parang walang iniintindi. Humarap si Annie kay Laping at sinabi, Kuya Laping, hindi mo alam, ang mga treasure dungeon ay kadalasang napakahirap at isa lang akong 4 na bituin na magician. Kung sasama siya, malamang mamamatay siya. Hindi alam ng mga tao ang tungkol sa power level sa Demon World. Paliwanag ni Annie, may 10 uri ng magic power level na ginagamit na reference, Magician, Mage, Grand Mage, Demon Spirit, Great Demon Spirit, Demon Sect, Demon Sovereign, Demon King, Demon God. Ang magic power level ay isa sa mga standard para sa lakas. Nagkamot ng ulo si Laping at sinabing hindi siya masyadong familiar sa magic levels ng mundong ito. Sinabi ng horseman kay Laping na kailangan lang niyang tulungan sila na mabuo ang required number of people, sila na ang bahala sa laban sa loob. Ang treasure na makukuha niya sa huli ay hindi magiging mas mababa kaysa sa kanila, at tinatayang aabot sa ilang libong gold coins. Isa sa mga asawa ng horseman ang nagbanggit na single-handedly niyang napigilan ang ilang Dark Apostles na gustong kunin si Jelia ilang araw na ang nakalipas, na nagpapakita ng kanyang lakas. Natuwa si Annie nang marinig ito, na pagtanto niyang makakakuha sila ng tens of thousands na gold coins mula sa dungeon. Sa dami ng perang iyon, masosolusyonan nila ang financial problems ng simbahan. Nakiusap si Laping kay Elizabeth na tulungan silang makumplito ang bilang para masolusyonan ang kanilang financial problems. Habang kumakain si Elizabeth ng kanyang puding, hindi siya nakikinig sa mga sinasabi ni Laping at sinabing, Sage, wala naman akong problema. Huwag lang istorbohin ang queen sa pag-enjoy ng masarap na puding. Pagkatapos makumbinsi sila, sinabi ng horseman sa isa sa mga asawa niya na kunin ang crystal ball. Kinuha niya ang crystal ball mula sa bag ng horseman at nilagay ito sa mesa. Gulat na gulat si Laping nang makita ang crystal ball at hindi alam ang gamit nito. Ipinaliwanag ng horseman na ipapakita niya kay Laping kung paano gamitin ito. Nilagay niya ang kamay niya sa crystal ball, lumabas ang maliwanag na liwanag, at sinabi niya na ito ay ang magic measurement crystal ball ni Glee. Pag pinatong mo ang kamay mo dito, masusukat ang magic level mo. Inalis ng horseman ang kamay niya mula sa crystal ball at lumabas ang magic level niya, na nag-register ng 8,769. Nagulat si Laping at si Annie sa nakita nila.
Tinanong nila Ping kung ito ba ang magic measurement crystal ball ni Glee at kung kailangan lang nilang ilagay ang kamay nila dito para masukat ang kanilang magic level. Lumalabas na ang crystal ball na ito ay nagko-convert ng magic level sa mga numero. Ang 8,769 na ay nasa demon spirit level. Sinabi rin ng horseman na ang magic level niya ay nasa 4-star demon spirit. At ang mga asawa niya ay puro mga 4 or 5-star grand mages. Dahil magsasama-sama sila, mas mabuti kung magkakakilala sila at makikipagtulungan ng maayos. Pagkarinig sa mga sinabi ng horseman, nilagay ni Annie ang kamay niya sa crystal ball at lumabas ang magic level niya na 300. Isa sa mga asawa ng horseman ang nagkomento na mas mataas pa rito ang level ni Annie noong una siyang nagpalit ng trabaho. Labis na nadismaya si Annie sa narinig na malupit na mga salita mula sa asawa ng horseman at nagsimulang umiyak. Humingi siya ng tawad, sinabing hindi tumataas ang magic level niya at isa lang siyang ordinaryong babae. Samantala, sobrang excited si Laping matapos makita ang demo ng Magic Crystal. Sabi niya, patinggan nga, try ko rin. Alam niyang hindi pa siya nakakapag-aral ng magic nitong mga nakaraang taon, pero bilang legendary hero, hindi naman siguro mababa ang potential niya. Buong pananabik niyang nilagay ang kamay sa Magic Crystal. Ngunit, walang agarang reaksyon mula sa crystal ball. Biglang lumabas ang numero sa crystal ball, at ipinapakita nito na ang magic level ni Laping ay 0. Pagkakita nito, sobrang naguluhan ang horseman at hindi niya alam kung anong nangyari, hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Sabi niya, kahit isang pure martial arts user, hindi magze-0 ang magic level. Nilagay ni Laping ang kamay niya sa noo at nagpaliwanag na ang tulad niyang nag-farm lang buong buhay ay wala talagang magic. Umupo siya sa kanyang upuan at mamulong, wala na talagang pag-asa, wala akong magic sa buhay na ito, dahil hindi siya nag-aral ng magic at swordsmanship, puro farming work lang ang ginawa niya. Sobrang na-disappoint ang Catgirl nang makita ang magic level ni Laping. Tinanong siya kung anong kaya niyang gawin, sabi niya mukha siyang pabigat lang sa team. Pagkarinig nito, sumagot si Laping na may talent din naman siya, sa farming. Binanggit niya na kamakailan lang ay may na-harvest siyang mga prutas na pwede nilang subukan. Ang mga asawa ng horseman ay nagpapakita ng pagkadismaya at nagtatawanan kay Laping. Sabi ng isa, tipikal na taga-baryo, dapat itabi na lang ang mga prutas para sa sarili nila, mukhang di na nila siya kailangan. Ang Catgirl ay nagtataka kung ordinaryong servant nga lang ba talaga si Laping dahil mukha siyang hindi basta-basta. Pinakalma ng horseman ang lahat at sinabi kay Elizabeth, Princess Elizabeth, subukan mo rin, gusto naming malaman kung ano ang magic level mo. Pero hindi nakinig si Elizabeth sa sinabi ng horseman, pero kinumbinsi siya ni Laping na makipag-cooperate sa kanila. Pagkarinig nito, naiinis si Elizabeth at sinabing gusto ba nila talaga ang reyna na samahan silang makipaglaro sa mga ignorante at mortal na ito. Nilagay niya ang kamay niya sa crystal ball, at biglang lumiwanag ito ng sobrang lakas, kaya wala nang makakita ng nangyayari. Pumikit ang lahat dahil sa matinding liwanag. Natakot si Laping, iniisip niya na kapag nalaman ng iba ang tunay na pagkatao ni Elizabeth bilang Demon Queen, tiyak na magkakagulo. Sinabi niya kay Elizabeth na kontrolin ang kanyang magic level para hindi mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Sumagot si Elizabeth na alam niya ang ginagawa niya at hindi niya ilalabas ang totoong kapangyarihan niya. Naisip ni Elizabeth na bihira siyang makalabas kaya lalaruin niya si Laping. Kinontrol niya ang kanyang kapangyarihan at lahat ay sobrang namangha sa nangyayari. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimulang ipakita ng crystal ball ang magic level ni Elizabeth. Ang level niya ay 8,768. Pagkakita nito, sinabi ni Annie sa lahat na ang level ni Ate Elizabeth ay katulad lang ng kay Horse Brother, isang demon spirit level ng lakas. Pagkakita sa magic level ni Elizabeth, sobrang nagulat ang mga asawa ng horseman. Di nila maintindihan paano naging kapantay ng kanilang kapatid ang level ng babaeng to. Isa sa mga babae ang nagsabi, hala, posible bang 4-star demon spirit din ang babaeng ito? Nakaramdam naman ng ginhawa si Laping matapos makitang kontrolado ni Elizabeth ang kanyang magic power level. Samantala, sinabi ng horseman na kahanga-hanga talaga si Elizabeth, at karapat-dapat siyang prinsesa ng kaharian. Sa pagsama niya, mas lalaki ang tsansa nilang makuha ang kayamanan.
Nagtanong si Annie kung paano sila makakarating sa treasure dungeon, at iniisip din ni Laping na ito ang pangalawang beses niyang lumabas at nakatagpo siya ng ganitong klaseng pagkakataon. Magandang paraan ito para matuto mula sa kanila. Sinabi ng horseman sa isa sa kanyang mga asawa na ipaliwanag kung paano sila pupunta sa treasure dungeon. Sumang-ayon ang asawa niya, kumuha ng scroll mula sa kanyang bag, at itinapon ito sa ere. Nagliwanag ang scroll, ito ay isang teleportation scroll. Gamit ito, makaka-teleport sila diretso sa treasure dungeon. Pagkatapos gamitin ang teleportation scroll, napunta sila sa dungeon. Nagulat si Laping at sinabi, nakakahilo pala ang teleportation. Natakot naman si Annie matapos makaramdam ng kakaibang aura mula sa dungeon. Pero si Elizabeth ay walang pakialam sa dungeon. Mas delikadong mga bagay na ang hinarap niya kaysa rito. Nagsalita ang horseman sa lahat at sinabing, huwag na nating patagalan pa, pasok na tayo sa treasure dungeon. Nang marinig ito, sinabi ni Elizabeth na ayaw na niyang pumasok at tinanong si Laping, umuwi na lang tayo. Nang marinig ito ng horseman at ng kanyang mga asawa, nagulat sila. Isang babae ang nagsabi kay Elizabeth, ano bang drama ang ginagawa niya? Nandito na siya tapos biglang nagbago ng isip sa huling minuto. Niloloko ba tayo nito? Dalawa pa ang nagsabi, alam ba niya kung ilang crystals at magic power ang nagamit para magawa ang teleportation scroll? Kung hindi siya papasok, wag na siyang umasa na makakalabas pa siya rito. Nang marinig ito, nagalit si Elizabeth at tinanong sila, kung may lakas kayo, bakit hindi niyo subukang pigilan ako? Gusto niyo bang subukan? Lumapit naman si Laping at sinabing, huwag kayong padalos-dalos, pakinggan niyo siya sandali. May naisip akong paraan. Pagkatapos, nagsimula siyang magmakaawa kay Elizabeth, sinabing, dahil nandito na rin tayo, samahan mo na lang ako para makita ito. Sa pagkakataong iyon, tinanong ni Annie si Elizabeth, napansin mo ba sa loob ng yungib, may isang magic power na halos katulad ng sayo? Pagkarinig nito, naisip ni Laping, may magic power na halos katulad ng kay Elizabeth. Ano bang ibig sabihin ni Annie? Hindi tuloy maintindihan ni Laping ang sinasabi niya. Biglang lumapit si horseman, itinulak si Laping, at sinabing, Elizabeth, kahit anong panganib ang harapin natin sa loob, paprotektahan kita. Pakiusap, sumama ka sa akin, Princess Elizabeth. Hindi pinapansin ni Elizabeth si horseman. Sinabi niya kay Laping na sumunod sa kanya, dahil bihira siyang lumabas, pagtitripan na lang niya si Laping. Walang sinabi si Laping at sinimulang sundan si Elizabeth. Naiinis naman si horseman at kinagat niya ang labi sa inis. Pumasok sila sa dungeon isa-isa, at namangha si Annie dahil ito ang unang beses niyang pumasok sa isang dungeon. Habang nasa loob, napansin ni Laping ang pag-close ng dungeon barrier at tinanong kung hindi na ba sila makakabalik sa pinanggalingan nila. Ipinaliwanag ni Elizabeth, sa espesyal na magic space na ito, imposible makalabas gamit ang transfer magic. Maliban na lang kung mas malakas ka sa nag-set up ng barrier. Hanggat hindi natin nahahanap ang target na lokasyon at natutugunan ang mga requirement ng barrier setter, hindi tayo makakalabas. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarating na sila sa main entrance ng dungeon. Isa sa mga babae ang nagsabi na basta kasama nila si Master Horseman, siguradong makukuha nila ang hinahanap nila. Isang babae naman ang mamulong, nagtataka kung ano ang gagawin nila kapag nalaman ang tungkol sa bagay na iyon. Narinig ni Annie ang usapan nila at tinanong si Ate Jellia kung ano ang ibig sabihin nila sa bagay na iyon. Hindi siya sinagot ng elf na si Jellia at sinabi lang na ginto at mga kayamanan iyon. Tiniyak niya kay Annie na hindi siya mapag-iiwanan. Samantala, tinanong ni Laping ang tungkol sa mga daanang nasa harap nila at nag-isip kung saan sila pupunta. Sa isip niya, wala namang problema basta't kasama si Elizabeth. Dito magsisimula ang tunay na adventure nila. Tinanong ng Catgirl si Horseman kung alin ang tamang daan at kung kailangan nilang maghiwa-hiwalay. Sinabi ni Horseman na hindi pa kailangang maghiwalay sa ngayon at inutusan ang isa sa mga babae na gamitin ang move na alam niya. Sumang-ayon ang pink-haired girl at ginamit ang magic wand niya para hanapin ang tamang ruta papunta sa treasure. Sinabi niya kay Elizabeth na mabilis niyang matutunton ang pinakamaikling daan patungo sa kayamanan. Ngumiti si Elizabeth at sinabing, ignorante lang ang babae at hindi alam kung gaano kalaki ang mundo.
Pagkalipas ng ilang oras, ipinakita ng pink-haired girl na maraming treasure boxes sa kanilang daraanan, ngunit sinabi rin niya na may mga halimaw sa loob ng dungeon at lahat ng mga ito ay nasa boss level. Pagkatapos maghanap, naubos ang mana ng pink-haired girl kaya hindi na niya kayang mag-explore pa. Makalipas ang ilang sandali, tinanong siya ni Horseman tungkol sa sitwasyon sa maze at kung na-explore na niya ito hanggang dulo. Sagot ng pink-haired girl, tila walang katapusan ang maze na ito. Na-extend na niya ang magic niya sa limitasyon, pero wala pa rin siyang makitang dulo. Nagulat ang dalawa pang babae at sinabing, hindi pwede. Ang magic extension ng Glaze Concentrated Distance ay aabot ng 3 kilometro. Iminungkahi nilang gumamit ng Spirit Divination, ngunit 34% lang ang accuracy rate nito, kaya hindi sila sigurado. Nagsuggest naman ang Catgirl na maghiwa-hiwalay sila at kumilos ng grupo gamit ang clone technique para sa suporta. Lumingon si Lapin kay Elizabeth at tinanong siya, Elizabeth, alam mo ba talaga kung paano makalabas dito? Ngumiti si Elizabeth at sinabing, syempre naman, ang maze na ito ay isang simpleng illusion lang. Hindi makakalabas ang mga ignorante kung gusto nilang hanapin ang dulo. Nagtanong si Lapin kung bakit hindi na lang siya tumulong para makabawi agad ng utang na loob. Tumanggo si Elizabeth at sinabing, hindi. Dagdag pa niya, nagbago na raw siya ng isip at gusto na lang niyang panoorin ang mga ito na magpakasire kasama siya. Makalipas ang ilang sandali, nakita nila ang maraming tunnel, at isa rito ang tamang daan. Kapag nahanap nila ang tamang direksyon, madali nilang maaabot ang kayamanan. Sinabi ni Little Girl Annie na kung dadaan sila sa pangatlong kuweba, malamang ay mararating nila ang destinasyon. Narinig ito ni Laping at sobrang natuwa, kaya tinanong niya kung paano niya nalaman iyon. Sagot ni Annie, hula lang naman, hindi ko rin sigurado kung tamang tunnel iyon. Dagdag pa niya, may kakaibang magic na nagmumula sa direksyong iyon. Agad na tumugon ang pink-haired girl, sinabihan si Annie na puro kalokohan ang sinasabi nito. Pinagtataka niya kung bakit hindi niya naramdaman ang sinasabing magic ni Annie. Pinagsabihan pa niya ito at sinabing, isang hamak na 4-star maid lang siya, kaya't huwag basta-basta magkomento. Dahil sa malamig na mga salita ng pink-haired girl, natakot si Annie at humingi ng tawad. Sabi pa ng pink-haired girl, hindi pa nila lubusang na-explore ang lugar, at ayon sa kilalang eksplorasyon, ang huling daanan ang may pinakamababang bilang ng mga halimaw. Kaya, dapat daw dumaan sila doon. Pagkarinig sa sinabi ng pink-haired girl, tinanong ni Horseman ang Catgirl kung ano ang tingin niya. Sagot nito, mas mainam pa rin kumilos sa maliliit na grupo para mas mabilis nilang ma-explore ang lugar. Sang-ayon naman ang isa pang babae at sinabing, mas mabuti na sundin si Glee, ang pink-haired girl, kahit magkamali man tayo sa huli. Pwede naman silang bumalik ng magkakasama, ito ang pinakaligtas. Sinabi ng pink-haired girl kay Horseman na magtiwala ito sa kanya, at gagabayan niya sila ng ligtas papunta sa kayamanan. Pagkatapos pag-isipan ni Horseman, sinabi niyang sabay-sabay silang kikilos at pupunta sa huling kuweba. Pagkarinig sa sinabi ni Horseman, sumigaw si Annie, pwede kahit saan, basta wag sa huling kuweba. Sinimulan niyang mag-cast ng kanyang puppet magic at sumamon ng cute na rabbit doll. Pinapante niya ito sa huling tunnel, at sa sumunod na sandali, lumabas ang isang malaking halimaw mula sa tunnel at kinain ang rabbit doll, na ang ulo na lang ang natira. Pagkakita sa nakakatakot na eksenang ito, nanginig sa takot ang buong katawan ni Laping at tinanong niya ang lahat, ano yon? Sagot ni Elizabeth, isa yang parasitic beast, karaniwang makikita sa katawan ng mga dambuhalang halimaw. Itinanong ng Catgirl sa pink-haired girl kung ang na-explore na area ba ay nasa loob ng tiyan nito. Nagalit ang pink-haired girl kay Annie dahil sa pagsisiwalat nito. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Elizabeth na hayaan na silang maghirap dito ng mag-isa at niyaya si Laping na umalis na. Ngarag si Laping at tinanong si Elizabeth kung siya na lang ang dapat manguna sa daan. Hindi nila alam kung anong panganib ang naghihintay sa kanila habang nagsimula sina Elizabeth at Laping na pumunta sa tunnel. Tinanong ni Annie kung tama ba ang direksyon at humiling sa kanila na maghintay. Sa susunod na sandali, tinanong ng Catgirl ang kanyang master, ang Horseman, kung dapat ba siyang gumamit ng clone para sundan sila at mangolekta ng impormasyon. Sinabi ng Horseman sa Catgirl na hindi na kailangan dahil inisip niyang,
Matapos makita ni Elizabeth ang takot na dulot ng mimic worm, hindi siya makakagawa ng ganitong kalmadong desisyon ng walang tiwala. Mukhang hindi simple ang background ni Elizabeth. Sinabi ng horseman sa kanyang mga asawa na susundan nila sila sa mga susunod na sandali, kaya't nagsimula silang sundan si Elizabeth. Sa kabilang panig, sa kailaliman ng dungeon, nakita ang isang napakalaking nagniningning na mata ng halimaw. Diyan nagtatapos ang part 6 ng ating recap. Kung nakaabot ka dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Maraming salamat sa suporta.